Guys, nandito tayo sa Palacio del Gobernador. Andito po yung mga supporters ni Joey Uy. Ang boses ng bayan ay boses ng Diyos. Ayan po ang sigaw ng Distrito 6. Ang boses ng bayan ay boses ng Diyos. Kaya po ang hustisya at katarungan para sa Distrito 6, kailangan po nating maibigay at iluklok po ang tunay na halal ng bayan. Kaya, Comelec, hindi kayo ang botante. Kaya, Comelec, huwag Comelec. Kami ang botante at kami ang bumoto. At narito si Kagawad, tagumpay ng bayan, huwag nakawin. Ayan po ang ating mga supporter para kay Congressman Joey Uy. Nandito po sila upang sumuporta. Sila po ay hindi bayan. Kusang loob po silang pumunta dito para suportahan po ang ating Congressman Joey Uy sa kanyang pagpasa ng apila. Dahil siya naman po talaga ang tunay na halal ng Distrito 6. Yan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po ang masasabi niyo po? Iluklok natin ang ating congressman. Tama! Distrito Ang ibinoto ng Bandaan. si Congressman Joey Uy, iyo po. Siya ang binoto ng tao, kaya siya dapat ang maupo. Pahalagahan ang boto ng mga District 6. Yan. Hi Ma'am Nikki. In case po na pagdating ng June 30 ay hindi nila ipaupo si Congressman Joey Uy, ano po yung mga next move po ng District 6? Attorney, Ay, si attorney. the head of legal. Ano muna, siguro pag-aaralan namin kung ano yung pwede namin gawin pag hindi siya napaupo ng June 30. Dahil ito ay labag sa saligang batas na alam naman natin na June 30 tanghali ay ang congressman at lahat mga local officials at national officials actually ay uupo. Yes, ng 1201. Nakalagay po yan sa ating 1987 Constitution. Hindi pwede baguhin yan ng isang commissioner o kahit ng 7 commissioners man lang. Yes. Hindi nila pwedeng baguhin kung ano nasasabi ng 1987 Constitution dahil ang ating Constitution ay niratipikahan ng buong Pilipino. Hindi pwedeng baguhin yan ng 7 tao. Tama po ba? Naniniwala ako doon, attorney, kasi nung press con po ng Duterte Youth Party List, andun po yung abogado na si Attorney Harold Respicio at sinabi din po niya doon na hindi siya agree doon sa nangyari sa Duterte Youth Party List at sa kay Kong Joey Uy. So, anong mangyayari, sir, pag just in case po na hindi sinunod yung saligang batas? Kung ano po, meron tayong karapatan na dumulog sa ating Korte Suprema po. Yes. Sila po ang magbibigay magpoprotekta ng ating karapatan. Ipapaliwanag ng Korte Suprema kung ano yung mga karapatan na nalabag po. Sa paglabag na yun, sir, ano po yung mga kaso na pwedeng ikaso sa Comelec? Kay muna natin Garcia. sabihin ng mga ganyang dahil merito na po yan. Kung sakali,
ihanda natin ang ating mga argumento pag nagkataon yan ang nangyari. Thank you, Attorney. Attorney, ano pala pangalan nyo? Attorney Winston Gafford po. Winston nga po. Ma'am Nikki, thank you. Kagawad, thank you po. Oo, meron po siyang hinahanda harap ngayon sa John D. na Dismarket. Pinapalipat doon. Lipat na lang po muna doon. Umaalma po ang mga taga District 6 dahil ang ibinoto po daw nila ay si Congressman Joey Uy. Sinabi kong Congressman guys kasi siya naman po talaga landslide po yung boto ni Joey Uy. Landslide yung boto niya. Kaya nandito yung kanyang mga botante, ipinaglalaban po yung karapatan ng kanilang distrito na kung sino yung gusto nilang manilbihan sa kanilang distrito. Pinanganak po si Congressman Joey Uy, March 15, 1962. Ang tatay po niya, totoo po, Chinese national po. Pinanganak siya. Pero ang kanyang pamilya ay natural born Pilipina. Ang tatay, ang nanay po ng kanyang ina, si Emilia Kansua ay Pilipino parehas. At siya po ay pinanganak dito sa Pilipinas. At sabi po ng katulad natin, dahil daw po Chinese national yung tatay Kong Joey Uy ay susundin daw doon sa citizenship ng ama. At ang daw po ay nawala yung kanyang citizenship nung siya po ay nakasal. So ano po ba ang totoong istorya? Ang totoo po nito ay naging natural born po ang ating po. Totoo po yung sabi niya na Chinese po ang nationality ng father. Pero po, nung 5 taon po si Congressman noong 1967 ay naging naturalized Filipino po ang kanyang father, si Jose Uy. Tapos, nung sumunod na taon, 1968, yung nanay po niya ay na-reacquire, na-regain po yung kanyang citizenship. Kaya po siya ay naging natural born Filipino muli. Okay? So ngayon, nung nagkaroon po ng 1973 Constitution, nawala na po ng visa yung 1935 Constitution kasi nasay po ng ating katunggali. Ang sabi po doon sa bagong saligang batas ng 1973, pagka daw ang isa sa dalawang magulang, any of the two parents ng isang bata ay Filipino citizen, automatic po, Filipino citizen ang bata. Okay? So, ang nangyari po, dahil po na-regain nung nanay, noong 1968 ang kanyang citizenship, ayon sa Supreme Court, naging Filipino citizen, natural born Filipino citizen. Si Kong Joey Uy. Hindi na, kasi sa saligang batas noong 1935, ang sabi doon, pagka daw naibalik yung citizenship ng nanay, kailangan daw, pagka tuntong sa majority age, naging 18 years old yung bata, kailangan ay mag-elect o mag-choose siya ng citizenship kung siya po ay pipili na maging Pilipino. Pero sabi po ng Supreme Court, binago na noong 1973. Bakit binago po noong 1973? Kasi sabi ng Supreme Court, hindi po naging makatarungan yung dating Constitution 1935. Kasi nagkaroon po ng isang
sitwasyon na kung saan pagka ikaw daw ay pinanganak na foreigner ang tatay mo at Pilipina ang mother mo, hindi ka itinuturing na Filipino citizen. Pero pagka ang tatay mo ay Filipino, isang Filipino citizen. So hindi po naging makatarungan. Kaya sabi ng Supreme Court, nung na-ratifika ang 1973 Constitution, ang sabi nga, automatic na. Pagka ang nanay mo ay Filipino citizen, kahit hindi ka pa dumadating sa edad na 18 years old, ay naisalin yung citizenship ng ina doon sa bata, sa anak. Tapos sabi pa ng Supreme Court, yung pong mga ginagawa ng isang citizen na siya po ay bumoto, siya po ay tumakbo, siya po ay nanalo, siya po ay nanungkulan, siya po ay nagkaroon ng hanap buhay, nagkaroon ng mga ari-arian, yan po ay, sabi niya, formal manifestation na pinili mo ang pagiging Filipino citizen. Okay, kaya malinaw po malinaw na pinabaluktot po ang ating kalaban yung batas. Pilit po nilang sinasabi na kesyo Chinese yung tatay nung pinanganak si Joey Guy ay isa po daw siyang Chinese. Hindi po totoo yun. Hindi po ganun ang ating batas. Ang ating batas ay makatarungan. Yan po ay tumatayo para sa interes ng bawat Pilipino. Hindi po dapat tinatanggalan ng karapatan para maging isang Filipino citizen at sino bang